Mga mens, napag-utusan po tayo na makapag-share po sa inyo ng journey natin. And gusto ko po masaksihan nyo kung paano talaga natin sinimulan yung negosyo. Ako po, mga mentors, dati akong working student nung nagsisimula po ako sa I Am Worldwide. Okay? Dati akong beautician. Sa ano po, yung work ko po is nagpi-facial. Yan. Yan yung work ko po sa SM Fairview. Pero before that, okay, yan yung, dyan ako nagsimula. Pero, ang naging journey ko talaga, after ko pong makapag-high school, nag-work na po ako as kasambahay. Nag-work po ako as kasambahay kasi hindi po ako mapag-aral ng parents ko. Nung time na yun, sis galing po akong probinsya, mga mentors, mahirap po yung ano no, mahirap yung makapaghanap ka ng work. Sabi ko sa parents ko, mag-aaral ako ng college, kaya lang hindi po kaya akong pag-aralin ng magulang ko. Kasi yung nanay ko po, housewife, yung tatay ko po, doktor. Doktor ng manok. Okay, yan. Doktor ng manok, mga mentors, no? Kaya po hindi ako mapag-aral. Nagsabi po ako dun sa auntie ko, sa tita ko po na nagtatrabaho po sa Israel, na sabi ko kung kaya niya po akong pag-aralin po sana kasi gustong-gusto ko makapag-aral. Kaya lang, ang sagot po sa akin ng tita ko, naku Ning, pasensya ka na kasi pinag-aaral ko pa yung tatlo kong anak. Gusto kita pag-aralin, kaya lang after pa nila. Ako po, nalungkot kasi hindi ako mapag-aral ng college. Kaya sabi ko, sige, ano na lang, ganito, mag-work na lang ako. Nung nasa probinsya po ako, hindi ko alam na pwede palang mag-work sa mga Jollibee, mga McDo. Kaya po yung kakilala ko na nag-offer sa akin na pwede pong mag-work, sabi ko, tanggapin ko na. Kasi pang start po. Kasi gusto ko makapag-ipon para po makapag-aral ako sa kolehiyo. Tinanggap ko po yun as kasambahay. Pagdating ko po, yes, sa Batangas po yun, mga mentors. Ngayon, nag-iipon po ako doon. Akala ko nung nag-work na ako, enough na yung 15,000 para makapag-aral ako sa kolehiyo. Yan, trabaho tayo, no? As kasambahay. Pero, syempre, maliit pa yung mindset natin that time. Pero nung nalaman ko, yung 15K pa lang, isang semester pa lang pala yun. Kaya po sabi ko, grabe, ganito pala kahirap yung buhay. No, 15 mil, akala ko malaki na nakapag-ipon ako. Pero, hindi pala siya enough. Ang ginawa ko po, na-offeran po ako ng trabaho sa Quezon City because of my auntie po ulit, yung friend niya, yung manager po doon. Ano naman daw po, sa isang spa na maglilinis daw po ng kuko. Kasi po, talent ko yung paglilinis ng kuko. Tinanggap ko yun. Umalis po ako as kasambahay. Tinanggap ko po yun kasi parang mas malaking opportunity. Yun po, doon ko na-experience na grabe, no? Sa gabi pala, gising pala yung mga mayayaman, no? Pag mga mayayaman pala, gising ng gabi, no? Pag araw, tulog kayo mga taga-kondo, sigurado mayayaman na yan kasi tulog yan sila sa araw, sa gabi yan gising, di ba? So, doon ko na-experience, mga mentors, na gising ako sa araw, ay sa gabi, tulog ako sa araw. Kasi po yung mostly po ng client namin talaga is pang madaling araw or pang gabi. Kasi yun yung spa. Ang open po ng spa 1 p.m. hanggang 5 a.m. Ganun kahaba. Tapos mga mentors, ang work po natin doon or yung oras ng work natin doon is 1 to sawa. From 1 p.m. to 5 a.m. Depende sa papasok na client. So, noong una, syempre, tinanggap ko kasi nga kahit papaano 80% or commission. No? Commission based po kami, no? Pero libre po yung tirahan, libre po yung pagkain namin kahit papaano. So doon, may mga tip naman po nakukuha. Kaya lang, na-realize ko, gusto ko talaga makapag-aral. Sabi ko doon sa boss ko, sir, mag-ano po ako ha, magtatrabaho po ako ngayon, pero next year po ulit, ako po ay magre-resign dahil uwi pa ako ng probinsya para makapag-aral. Nag-ipon lang po talaga ako. Tapos the other year, yun po, gusto ko nang umuwi. Kaya lang, sabi ng boss ko, wag ka nang umuwi kasi nakita niya, masipag daw tayo sa work. Talagang binibigay natin yung best natin sa work natin, na mapagkakatiwalaan tayo. So pagdating po ng next year, nagpaalam ako, sabi niya, wag ka nang umuwi ng probinsya, dito ka na lang mag-working student. Siyempre ako po, opportunity po ulit yun, napapayagan akong mag-working student. Pero dun ko po na-realize, mga mentors, ang out ko sa work alas 5, papasok ako sa trabaho. Ay, papasok pa ako sa school alas 8. Wala nang tulog. Tapos dun ko na-experience na pag may client ako, mga mens, tulog talaga ako. Yung sobrang pagod ko sa maghapon, pagod yung utak ko, pagod yung katawan ko. Tapos akala ng client ko, ano na nangyayari sa akin kasi tulog po ako minsan, lalo na pag madaling araw. Nagugulat siya, hala ma'am, ano nangyayari sa'yo? So doon ko na nasasabi
nagsasabi na, ay, pasensya na po, sobrang pagod po kasi nag-working student po kasi ako. Pero sila na natutuwa naman po yung mga kliyente natin. Pero sobrang hirap kasi katawan mo yung pinapatay mo pag working student ka. Okay? Kaya sabi ko, grabe, ang hirap pala talaga ng maging mahirap, no, mga mentors. Kaya po, ginawa ko po ulit, yung ate ko po, naging boss niya, yung may-ari po ng isang derma. So, doon po in-offer ako, tinawagan ako ng ate ko, sabi niya, Ning, mag-apply ka dito sa boss ko. Ako yung backer mo, di ba? Backer, no? Kasi boss niya yung may-ari ng isang, derma. Nag-resign po ulit ako sa work, mga mentors. Lumipat po ako dyan. Yan na po yung mga nakaputi kong kasama sa taas. So, doon ulit ako nag-start. Nag-stop po ako sa pag-aaral ko, tapos nag-apply ako dyan kasi 1 month yung training. Tapos sabi ko, babalikan ko na lang ulit. Okay, so dahil medyo ka-close na rin natin yung boss natin, nung nalipat po tayo dyan, yung name po ng work ko is Derm Care. Yan yung, dyan ko na po natutunan yung facial, diamond peel, so lahat po. Okay, so sa derma. So yun mga mens, doon po ulit nag-work tayo diyan as antog ito, assistant po ng dermatologist pero naggumagawa rin po tayo ng mga services. Diyan ko rin po na experience na minimum wage yung income mo pero grabe ulit yung trabaho. Bakit po? Halos lahat may massage, may facial, may mga body scrub, lahat po ng services gagawin mo. May reband pa mga men. Sa pinakamera po sa lahat yung pagre-reband. Bakit po? Yung init ng plancha, after that, may client kang ibabody scrub pa. Ganun kami minamaximize nung boss namin or nung trabaho po namin. Kaya sabi ko, hindi worth it. Tapos ang sahod mo, 537. Pero makikita mo yung sales ng company, umaabot po ng milyon sa loob po ng isang buwan. Kung kukumputin mo sa 1 milyon na sales, tapos ang income mo lang doon 12,000 sa loob ng isang buwan. Sabi ko, grabe, no? Sobrang sipag mo sa trabaho, pero ang worth mo sobrang hindi ka worth. Kaya sabi ko, pinagpipray ko talaga na sana, Lord, bigyan mo ko ng magandang opportunity. Yung tipong hawak ko naman yung oras ko, kahit papaano, yung nagagawa ko naman po yung mga gusto ko. Kasi nung dyan po ako, working student ako, bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho lang. Until one time po, kakascroll ko po ng Facebook, nakita ko po si Mentor Carlo. Ayan, siya po yung angel mentor ko dito sa negosyo. Nag-post po siya regarding po sa barley. Sabi ko, seaman to. Pero bakit kaya siya nagpo-post ng barley? Na-curious ako kung ano yung barley. Sinearch ko po sa internet o sa Google kung ano po yung barley. And maganda nga po siya kasi pang-boost po siya ng immune system. At nakita ko po si Miss Maritone Fernandez po, siya yung gumamit po ng products. Pero hindi ko po alam that time na siya pala yung supplier natin sa company. Alam niyo mga mens, nag-how much lang ako. Tapos, dun sa comment section ng Mentor Carlo, tapos sagot niya sa akin 1,000. Grabe, sabi ko, ang mahal ng barley. Ang sahod ko, 537 po sa loob lang ng isang araw. 'Di ba? Tapos ang barley, 1,000. Sabi ko, 2 days income ko na to ah. Kaya mga men, sabi ko, ang mahal. Tinanong ko po si Mentor Carlo kung pwedeng maka-discount. 'Di ba? Ang hilig natin sa discount. Ayan. Uy, baka pwede maka-discount. 'Di ba? Kasi syempre, ang liit po na sinasahod natin. Doon ako nag-start na sabi niya, actually, pwede ka maka-discount. Pag naging member ka ni I Am World, the mindset ko, grabe. Yung 537 ko one day, ang isang box ng barley, 1,000. Tapos, offeran mo pa ako ng pwedeng maka-discount. May package daw, may kit. Sabi ko, ang mahal naman. Pero, sabi niya, meron siyang bukod doon sa discounted, pwede kang magkaroon ng side business. Nung sinabi niya po mga mentors na side business, ako po, willing ako kasi pwede siyang pagkakitaan. 'Di ba? Pag side business pa, ibig sabihin pwede kang magkaroon ng income. So sabi ko, magkano kitaan, magkano ang puhunan? Ayun. So, mga mens, interested ako sa kitaan at sa naging puhunan kung magkano ba yung ilalabas ko. Kasi willing talaga ako kasi nga additional source of income. Sabi niya, punta ka na lang ng office kasi dati po, no, year 2017 po ako na-invite po dito sa IAM Worldwide. Sabi niya, punta ka na lang ng office kasi para makita mo na legit talaga yung company. Ako naman po, syempre, pera yung ilalabas mo, pupunta ka talaga sa office. And pagpunta ko po ng office, yung usual po na presentation, narinig ko, grabe, nabaliw po ako sa Just for You ng Gold. Kasi ang tawag ito, ang bonus po natin every year, 12,000 lang a year.
sa minimum wage po na katulad ko. Pero pag nag-refer ka po ng apat na gold package, 40,000 bonus. Eh, paano kung ilang apat yung ma-offeran mo, tama ba? Sa loob ng isang taon. Ganun agad lumawak yung mindset ko kasi mukha po ako, yan, negosyo. Ayan. Okay. So, mukha po ako negosyo, no? So, syempre, kitaan, mga mentors, ang hirap ng kitaan po sa pagiging empleyado. Kaya po, nung nakita ko yung company I Am Worldwide, sabi ko gusto ko na siyang simulan. Kaya lang, ang pinakamahirap po is yung pera. Sabi ko, saan kaya ako kuha? Nangutang ako, mga mens. Nung naintindihan ko yung negosyo, kaya lang, wala pong nagpautang sa akin. Sad to say, wala talaga nagpautang. Yung mga katrabaho ko, yung tawag ito, yung mga tita ko, di ba? Kasi ang mindset mo, may mga trabaho sila, nasa abroad sila, pwedeng utangan, pero wala talaga. Kaya po, ang ginawa kong way, nagsangla po ako ng ATM. Mga mens, nung nagsangla ako ng ATM, 15%. Okay, ang kaltas. Every kinsenas katapusan. Pero sabi ko, okay lang kasi yung papasukin ko naman is negosyo na pwede pang makapag-generate ng income. Kahit po 15% yun na nagbabayad ako ng dorm, nagbabayad ako ng tuition fee, di ba? Pero sabi ko, okay lang, babalik naman yan kasi nga negosyo yung papasukin natin. Kasi wala akong ibang choice, kundi yung pagsangla na lang po ng ATM. And ang good news, after ko po makapag-avail po ng package natin. Pero by the way, mga mentors, nag-start po ako sa bronze, sa 11 to. Okay? Nag-upgrade na lang po ako along the way. Sabi kasi ng mentor ko, 2 months lang daw po. Tapos malalak na ako. Kaya sabi ko, kailangan within 2 months, no? Makapag-upgrade agad ako. Yun ang sabi ng mentor ko. Kaya po, ang ginawa ko, pagkakuha ko po ng products, ang mindset ko, sold out po agad. Good news. Pag-post ko po sa Facebook, yung mga kakilala ko pala, naghahanap pala ng produkto na binibenta ko. Okay? Na sa I Am Worldwide yung barley, yung Garcinia, kasi takot pala silang umorder sa online. Pero nung nakita nila ako na pinupost ko po sa Facebook, alam niyo mga mentors, sa akin po sila nagtatanong. So, doon po, nakakabenta ako. Eh, that time po, medyo sexy talaga tayo. Ayan, medyo sexy talaga tayo. Garcinia po yung sobrang lakas na products po natin. Nung nagsisimula po ako dito sa I Am Worldwide, pasulpot-sulpot po itong barley. Pero alam niyo mga ments, good news. Yung kinikita po natin sa pagbebenta po ng products, mas malaki pa po compare po sa income natin sa trabaho na 537. So doon talaga ako nasabi ko, grabe, ang laki pala talaga ng kitaan. Lalo na po yung barley, no? Pag binenta mo yung barley, meron ka agad na 500 pesos. Idaig mo pa yung sumasahod po ng ano no, ng minimum wage kapag nakabenta ka ng 3 box. So doon po talagang nagko-compute na yung utak ko. Sabi ko, grabe, sobrang ganda talaga nung pinasok ko ng negosyo. Kaya po, araw-araw minsan po nalilate na po ako sa trabaho, 'di ba? Dahil kakapaship po ng products. And benta, 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 benta 2017, 2018. And pagdating po ng 2018, kalakasan na po ng products natin. Dito na po ako kumita ng 15,000 po sa loob ng isang araw. Kaya sabi ko, grabe, yung kinikita ko ng isang buwan, kinita ko lang ng isang araw dahil po sa pagiging seller ko ng products natin. Sabi ko, mag-resign kaya ako sa trabaho. Diba? Pagdating ko po ng 2019 mga mentors, nag-resign ako sa trabaho. Kasi nga, mas malaki na po yung kinikita natin sa pagiging seller po ng barley compare po sa sinasahod natin. Doon po ako mga mentors na talagang sabi ko, pag binigay ko yung time ko, pag binigay ko yung best ko, mas malaki pa po yung pwedeng ibalik sa akin ng company. Okay? At dito ako na-inspire sa mga event. Noong 2017 po, lagi akong pupunta sa event. Alam niyo mga mentors, simula po nung nag-join ako sa I Am Worldwide, never po akong nawala sa mga event ng company. Kahit po may trabaho ko, lagi akong may sakit. Sabi ng boss ko, bakit lagi kang may sakit? Di ba nagbibenta ka ng barley? Di ba? Grabe no? Di ba nagbibenta ka ng barley? Lagi kayo masakit. Pag may event po ang company, meron akong dysmenorrhea. Sobrang sakit na puson ko. Pag may event po ang barley, nilalagnat po ako. Pag may event po ang barley, nagpapalpitate po ako. Pero lagi akong may Ayan, naka-live pala tayo, no? Sorry po. Ayan, lagi po akong may reason. Pero kasi mga mentors, iba kasi ang impact kapag lagi kang nasa event. Kaya po kung ikaw may downlines kami, mga leaders ka, at ikaw mismo wag kang papayag na hindi ka nakaka-attend ng event kasi po sa event, ang dami mong maririnig na journey. Okay? So, lagi mong tatandaan, dapat mawala na lahat,
mawala na yung iba, ikaw nandyan ka sa mga events po natin. Okay? Yan talaga yung nakapagpamulat sa akin yung mga event na yan na sobrang ganda ng company po natin. From year 2017 up to now, never po akong nawala sa events po ng company natin. Okay? And sabi nga dito, oh, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Hindi naman po ako magaling na nagsimula ako. Kaya po, sabi ko nga, lahat naman nagsisimula from scratch. Nag-resign ako sa work, nag-full-time ako sa negosyo. Dito po kami napunta sa GGS. Ayun na, yung mga taga-condo po natin dyan, no? Dyan kami nag-start. As in po, mga mentors, si Mentor RJ, nag-full-time, ang ating Blue Diamond po ng company ngayon, di ba? Ang first male Blue Diamond. And dyan po mga mentors, nung nag-start kami as in from scratch, ang alam ko lang po nung una, magbenta po ng barley, pero wala po akong alam sa opportunity. Ang alam ko lang, makapag-refer ka ng apat, meron kang bonus na 40,000. Pero yung pagkakaunawa ko pa sa negosyo, mababaw pa. Pero alam ko, pwede akong kumita. And dito, nung nag-start po ako mag-condo, dito natin na-experience na inaral yung business. Pag ikaw nagsisimula ka, suggest ko sa'yo, masterin mo po agad ang IBP. Kasi nung nag-start po ako mag full-time, ang ginawa ko po, wala akong mentor kasi mentor ko, nasa barko. Ginawa ko po, nag-practice ako mag-IBP. Yung sinasabi po ni Mentor Pitch po sa YouTube video, ina-off and play ko po yun mga mentors. Okay? Off and play para isusulat ko po lahat ng sasabihin niya para po every time po na meron akong IBP ko, ano yung sinasabi ni Mentor Pitch, yun din yung sinasabi ko. Kasi nga, sinulat ko siya. Minsan binabasa ko siya kahit may katawagan po tayong kliyente. So, pwede mo rin siyang gawin. Okay, hanggang sa kahit papaano nakakapag-discuss na tayo, eto na, yung pinaka-crucial po sa lahat. Yung wala kang ibang aasahan, kundi ang pag-I am worldwide. Dumating kami sa point na marunong na kami mag-IBP, marunong na mag-share ng opportunity. Eto yung magkakaroon kayo ng tinatawag na ayan, na activities sa labas. Nagkaroon po kami ng plano na mag-IBP po kami, yung tinatawag na pulot sakali, yung pusakalan. Pupunta kami ng Cavite, magbabiyahe kami from condo, pupunta kami doon magagas. Tapos pagdating po doon, mamumusakal kami. Hindi ko alam kung sino yung mga taga Cavite po dito no, sa Dasma, yung FCIE po. Marami po mga empleyado doon. Ngayon, pag meron kaming nakakausap, dadaling namin sa Jollibee, mga mentors, tapos ililibre namin yung client. Di ba? Swerte, no? Ililibre namin yung client ng one piece chicken, may drinks, may fries, mayroon pang burger. Tapos, after natin ma-IBP, di ba kakain yan, iko-close deal ng mentor mo. Tapos, ang ibabalik sa mentor mo, pag-iisipan. Mga mens, grabe no, hindi naman namin kakilala yung mga kliyente namin doon. Pero pag-iisipan, paano mo ba follow up yun? Tama ba? I-add mo sa Facebook. Pero, at the end of the day, pwede kang i-block. Hindi ka pwede, minsan hindi ka sinisin, di ba? Pero mga mens, gumastos ka. Doon po naubos yung ipon ko sa trabaho, yung ipon ko sa pagbebenta, kasi nga po nag-focus po tayo sa opportunity, yung pag-share po ng business. Maabot kami ng 1 month. Alam nyo mga mentors, ako lang ang nakapagpapiin ng copper. Pero mga mentors, eto na. Pag pumupunta kami doon, sobrang tipid namin kasi nga ililibre namin yung mga client na napupustakal namin or napupulot namin sa daan. Tapos pagdating namin ng condo, pupunta kami sa lugawan, yun yung kakainin namin. Grabe no, ang yaman namin sa harap ng kliyente kasi nililibre namin. Tapos sa gabi, kakain kami ng lugaw. Ganun kami katipid. At yun nga, wala kasing nagturo talaga kung paano yung tama. At wala, nung nagsisimula po kasi, wala naman pong tama. No, wala naman pong tamang pag-market. Ngayon na lang, sobrang blessed natin kasi nga may mga resulta na po yung mga mentors natin. May guide na po tayo. Okay, doon po talagang naubos po yung pera ko at dumating po ako sa point na 1 month, copper lang napapiin ko. Parang gusto ko nang mag-quit. Kasi nga, gusto ko na lang bumalik sa trabaho kasi na-experience ko yung maubusan. Dito yung grabe. Sinubok talaga tayo ng panahon. Ito yung nagbibilang na lang po ako ng barya mga mentors para makakain ako sa maghapon. At ito yung iisipin mo, nandyan yung bills, magbabayad ka ng kondo, magbabayad ka ng mga expenses mo. Tapos ikaw, wala kang makain sa maghapon kasi naubos yung pera mo sa paghataw mo sa labas.
Ito yung grabe, sabi ko, parang gusto ko nang bumalik sa trabaho. Talagang, ito yung pinakamahirap sa lahat, yung maubusan ka. Buti na lang po mga mentors. Meron mahilig ako magtabi-tabi po ng mga barya-barya. At yan yung nabunot ko nung time na walang-wala na po ako. Tapos nag-iisip na po ako yan kung babalik na ba ako sa trabaho. Di ba? Sabi ko kahit pa paano sa trabaho, nakaka-survive naman ako sa maghapon. Kasi may tip kaming nakukuha. Pero na-realize ko, ang ganda ng opportunity, pinasok ko siya at sinimulan ko siya. Kung babalik ako sa trabaho, sasabihin ng boss ko, kasi nag-resign ka pa? 'Di ba? Kasi yung sasabihin mga kasama, sasabihin pa ng mga katrabaho ko, ayan, power ka kasi, 'di ba? Sabi ko, sinimulan ko na to, paninindigan ko na to kahit sobrang hirap. Tapos, may mindset din ako, what if hihingi kaya ako sa magulang ko? Kaya lang, nung time na yan, wala din po yung parents ko. Sabi ko, ala, paano kaya to? Pero ang blessed pa kasi may mga mentors ka na willing pa rin na tulungan ka. Even po nagsisimula pa lang sila Mentor RJ, sila Mentor Carlo nung time na yan. Talagang sobrang hirap din para sa akin na yung humingi ka ng tulong sa ibang tao kasi nga naging independent po tayo. Kaya sabi ko, pag-iisipan ko kung ako ba'y babalik sa trabaho. And mga mens, iniyak ko talaga siya. Sobrang iniyak ko at pinag-pray ko. Sabi ko, Lord, alam ko may purpose ka kung bakit ko pinagdadaanan yung bagay na to kasi ang hirap eh. Yung maubusan ka, yung tipong parang feeling mo kawawang kawawa ka na. Tapos sabi ko, nagpray ako na sabi ko na sigurado kaya ako pinagdadaanan yung bagay na to para sa susunod na pag binigyan ako ng malaking blessings, kailangan ko siyang tawag ito, i-manage po ng maayos. Okay? Sabi ko kulang lang ako pa sa hataw. Pero nung time na yun, nairaos ko po yung araw na yun, nakakain po tayo mga mentors no. Pero pag pinagdaanan mo to, yung walang-wala ka na, pero still kicking ka pa rin sa negosyo, magtuloy-tuloy ka lang. Kasi sabi nga, kapag dapang-dapa ka na at babang-baba ka na, at tulad ng bola, pag nasa baba na, wala nang ibang ano mangyayari kundi aangat din po tayo. Sabi ko, sisipagan ko lang, balik po ulit ako sa online hataw at dun po mga mentors kasi mahirap ang buhay ng parents ko, hindi ako pwedeng makahingi ng tulong kasi pwede pang ibalik sa akin ng parents ko yun, na bakit ka nag-resign, balik ka na lang sa trabaho, mahirap. Kaya ang ginawa ko po, hinataw ko yung business natin. Alam niyo po, yung mga kasama ko, natutulog na po, ako gising na gising pa kasi humahataw pa ako. Pag yung mga kasama ko sa condo, gising na ako, mas maaga akong nagigising po sa kanila. Kasi ang mindset ko, nakafocus, nawala na po sa akin yung pag-emote, nawala ako, 'di ba? Kailangan ganun kayo, hindi ka pwedeng mawala sa focus mo kasi nga ang goal mo is kumita kasi kailangan mo makasurvive. Ngayon, kung ang focus mo, wala ka na nga, nandun ka pa sa emotion mo, nandun ka pa sa sinisisi mo yung sarili mo, makamamay, sinisisi mo pa yung mentor mo kasi pinag full time ka. Maling mindset yon. Kasi kung ikaw, mga mens, gusto mo talagang maging successful at alam mo yung deepest why mo, bakit mo ginagawa si I Am Worldwide kasi para sa pamilya mo at para sa'yo. Okay? Kasi ang hirap po maging empleyado. Mahirap po yung buhay na lagi kang naglalakad papunta sa trabaho. Kapag walang-wala ka na, kailangan mong maging maaga, kailangan mong makipagsiksikan. Di ba? Ang hirap nun. Kaya gusto kong mabago yung buhay ko talaga. Dito ko siya nakita, dito ko na vision kay I Am Worldwide na pwedeng mabago yung buhay ko at ng pamilya ko. Kasi laging mindset is mag-abroad. Di ba? Na-offeran din tayo. Sabi ng tita ko, mag-abroad ka. Mag-asikaso ka ng mga papers mo. Pero, sabi ko, dito kay I Am Worldwide, pwede akong maging successful. Dumating pa sa point na binablock ko yung mga kapatid ko kasi sinisisi nila ako, bakit ka kasi nag-I Am Worldwide? Wala ka tuloy maipadala kasi dati po, nung empleyada ako, nakakapagpadala po ako ng 1,000 per kinsenas katapusan. Grabe, no, 1,000. 1,000. Hindi ko minamaliit yun kasi pinaghirapan ko yun. Pero mga mens, sobrang liit nun. Diba? 1,000, kinsenas katapusan. Pero mga mens, eto yung pwedeng mangyari talaga sa'yo na kung nagsisimula ka, lalo na sa mga nagpo-full time, mahihirapan ka, pero worth it po ilaban. Yun po, nakapagpapiin po tayo after 1 week, nakapagpapiin po tayo ng 5 silver. Dapat po 7 silver yun, mga mentors. Tapos 2 gold.
Yung in-income ko po doon po ulit ako nag-start. Kaya sinimulan ko po ulit siya. Ang ginawa ko po, sabi nga, alis ka sa comfort zone mo. Medyo nako-comfort po ako sa condo, ginawa ko po, umakyat ako ng Baguio. Ayan po, kung nakikita niyo, naka-orange po ako dyan na, na picture. Umakyat ako sa Baguio, wala akong kakilala, wala akong kamag-anak. Ay, may kakilala po ako pero hindi pa member ni I Am Worldwide. Nakipagsapalaran po ako mga mentors. May kinita po ako sa I Am Worldwide pero syempre nakapagbayad tayo ng bills. Ang dala ko po na pera papunta po ng Baguio is 3,000. Makita ko sa Baguio. Sa 3,000 po na yon, hindi alam ng mentor ko na wala akong pera. Pag sinasabi ng mentor ko, akit ka ng Baguio, may allowance ka ba? Meron pa. Di ba? Meron pa. Makita ko ng Baguio, 3K po ang pera ko. Tapos mga mens, pinamasahe ko po yung 800 sa bus, may 2,200 pa. May dala akong products. Doon ako umaasa na makakabenta ako ng produkto. Pagdating ko po sa Baguio, syempre, yung tinuluyan ko, akala niya mayaman talaga ako. Akala niya mayaman ako. Syempre, pretend ka naman na kumikita ka na sa I Am Worldwide kasi pinupost mo mga pera. Pero, syempre, di ba, pera naman din po talaga ng mga co-business partner po natin yon. Pero mga mens, pagdating ko doon, nahiraman pa po ako ng 1,500. Sabi ko, alo, wala na akong pera. Eh, sa La Trinidad po, pupunta ka pa po sa Baguio City. Nandun po kasi yung hub natin nung nagsisimula. Alam niyo mga mentors, araw-araw, ang ginagawa ko, pinapauna ko, hindi muna ako gumigising. Alam ko, gising na yung kasama ko sa trabaho kasi may pasok siya sa work. Ako po, after po niya, umalis po sa bahay, ako tsaka ako gigising. Doon po ako pupunta sa tindahan, bibili ako itlog, bibili akong noodles. Tapos, yung itlog po, isang itlog muna today, di ba? Tomorrow naman yung iba. Kailangan tipid ka talaga kasi mamamasahe ka pa. Dumating ako sa point na naubos yung pera ko. Kasi araw-araw pupunta ako Baguio City, wala, hataw talaga. Yung 3 feet rule, lagi kong siyang ginagawa. Tapos mga mentors, pagdating ko po, dumating po ako sa point na naubusan na ako. Buti na lang po may products ako. Nag-iisip ako kung maglalakad ba ako from Baguio City to La Trinidad. Sobrang layo, mga mens. Buti yung products po, nag-isip ako saan kaya ako pupunta para makapagbenta ng produkto. Alam niyo po sa Session Road, yung Jollibee doon, sa mga taga Baguio po, no? Doon po sa Session Road, nakita ko yung Jollibee, umakyat po ako, kahit medyo sabi ko nakakagutom pero wala akong pera eh. Ginawa ko po, humingi ako ng tubig kasi nagtimpla ako ng asay. Tapos, sinadya ko po talaga na tumabi po doon sa mga titas. Ayan, doon po ako sa mga titas. Sabi ko, wala ko ibang choice. Kailangan ko makapagbenta po ng produkto. Alam niyo mga mentors, ginawa ko po, nung humingi pa ako ng tubig, tapos merong box po doon sa table ko, nilaglag ko siya. Nilaglag ko, sinadya ko ilaglag para magkaroon ako ng choice na makapag 3 feet rule po ako doon sa mga titas. Paglaglag po, papulot ko. Walang ano-ano. Ay, tita, hello po. Kamusta agad, no? Kala mo, close mo yung yung kinausap mo dun sa may Jollibee. So, kaya tita, hello po, kamusta po kayo? By the way po pala ako si MJ. Taga dito po kayo sa Baguio po mismo? Ay, hindi, taga dun ako sa KM5. Dun sa may ganun, yung lugar. Ay, by the way po, taga dun po ako sa La Trinidad din. I think magkalapit po yun, sabi ko. Tapos mga mentors, ito yung experience na, ay by the way tita, isa pala ako sa mga agent po ni Liza Soberano. Kasi nung time po na yun, si Liza po yung bago endorser natin ng Acai Berry. By the way, ito po yung products niya na for anti-aging, anti-cancer, at pang memory enhancer. Bagay po to sa inyo, tita. Diba? Tapos, ito po ay, inumin siya. Gusto ko sana kayong bigyan, kaya lang po sa ngayon po kasi, kailangan lang po namin to iubos. Kailangan po namin to maubos kasi meron kaming, sabi ko noon, meron po kaming goal na kailangan po maubos namin to produkto at kailangan po maibenta. Okay lang po ba, tita, magpatulong ko sa inyo? Bentahan ko naman po kayo ng isang box. Magkano isang box? Sabi ko po, 1,700, ang mahal naman, sabi niya. Ay, 1,400, sorry. 1,400. Ngayon, mga mentor, sabi niya, pwede bang ano yan? Pwede bang sachet? Ay, grabe. Sabi ko talagang nanginang yung mata ko, mga mens. Nakabenta po ako ng tatlong stick po ng asay. Sabi ko, grabe, may pang-start na po ulit akong pamasahe. And mga mentor, sobrang thank you Lord talaga kasi nung time na yon nakabenta po ako at umuwi po ako sa La Trinidad nang nakasakay po ng jeep. At doon ulit ako nag-start. Sabi ko, kaya pala makapagbenta. Di ba? Kaya pala makapagbenta. Kinabukasan, inspired po ulit ako. Pupunta ako dun sa sa Baguio City. Either kailangan ko makapagbenta or kailangan makapag-offer pa ako ng
opportunity. Yun pala mga mentors, yung kasama ko sa trabaho, nai-inspire pala siya sa akin. Kasi po, ang aga niyang gigising, papunta sa work, ako po, pagkaalis niya, tsaka pa lang ako gigising, tsaka pa lang ako pupunta sa Baguio City. Pumupunta din ako doon sa office niya. So parang sabi niya, ang ganda ng buhay ni ate, parang gusto ko rin yun. Tapos, siya mismo, nag-offer ng client sa akin. Sabi niya, te, meron akong client. Meron akong client na inoferan ko na mag-avail ng package. Kaya lang hindi pa siya member. Nung kinausap ko yung client, nag-join silver. Sabi ko, nako, hindi ka pa nag-join. Kailangan mauna ka dito kasi downline mo to. Ginawa niya po ng paraan, nag-avail siya, nangutang din siya kasi sabi ko nangutang ako. At doon ako nag-start mga mentors. Hanggang sa unti-unti, may mga napapajoin na kami doon sa Baguio, hanggang sa offer lang po ng offer ng offer, sa kakilala lang po. Until, meron ulit ako napajoin, nakatabi ko lang po sa upuan. Yung kakilala niya, yung Bombay, naghahanap po ng barley. So doon po, taga-palengke po yun ng Baguio City, hanggang sa pumupunta po ako mismo doon sa Baguio City, sa palengke po ng Baguio para po mag-share po sa mga kakilala niya. Kaya kailangan po, may flyers ka. Okay, importante may flyers ka kasi ang bilis kapag may flyers ka. Hello po, by the way, distributor po pala ako niyang Amazing Pure Organic Barley. Ito po yung barley natin. Lalo na po ngayon, may Marian Rivera tayo. Di ba po? May Marian, may Smolao. De, kilala po yan. Lalo na po yung mga nasa tindahan po kasi nanonood yan palagi sila ng mga video-video. Kaya mga mens, maximize po natin. Okay, lalo na may Alden ngayon. Sobrang sikat na sikat po yung palabas. Alam nyo mga mentors, sobrang mahal ang binabayad po ng company natin doon. Kaya kailangan na mindset natin lahat po ng nilalabas ng company na mga endorsement, may movie pa, di ba? Yung sa movie ni Catherine Bernardo at saka po ni Alden, i-maximize mo kasi bayad po ng company yun. Yun yung pinakatulong po sa atin ng company, mga mentors, na ima-maximize na lang po natin. Kasi ang iba parang ninineglect lang na okay, sige, nandyan yung kay Alden, nandyan yung barley. Pero mga mens, kung iisipin mo, ima-maximize mo na lang siya. Okay, maximize natin ha. Kasi sayang po yung binabayad ng company natin. At eto, mga mentors, 2020, medyo mahababa pa yung kwento po natin. No? Pagdating po ng 2020, mga mens, 1 month pa lang ako sa Baguio, nakakapag-build na po ako unti-unti. Kaya lang, nagkaroon po ng COVID. Nabalita po, di ba, magkaka-COVID. Ngayon, mga mentor, sabi po nung sa balita, kailangan pala wala ka sa Baguio kasi malamig daw. Pag malamig is papupuron ka sa COVID. Ang ginawa ko po, bumalik ako ng Manila. No, nakakapag-start na tayo doon, unti-unti nakakapag-build na, pero pagbalik ko po ng Manila, kasi nga natatakot ako sa COVID, ang mentor ko naman, sabi niya, punta tayo ng Cavite. Ay, punta tayo ng Cavite, doon tayo mag-share ng business. Alam niyo mga mentors, pagdating namin ng Cavite, ito yung na-experience namin. Walang signal. Walang signal. Pumunta kami sa iba't ibang mga bundok, sa saan saang mga lugar. Alam mo yun, pwede kang kagatin ng ahas kasi nga bundok-bundok. Walang signal. Buti na lang po, yung mentor po ni Mentor Carl, ay yung kuya po ni Mentor Carlo, naglagay po ng cellphone sa taas ng bubong, ng kubo. Doon niya po nakita na may signal. Nung nalaman namin na may signal doon, ako hindi na po namin pinakawalan yung spot. Diyan po yung experience na pag nag-share ka ng business, tita, ang ganda dito ng negosyo, pwede kang kumaman, pwede kang kumita, di ba? Pero hindi niya alam, nandun kami sa taas ng bubungan, nugnog na nugnog ka, umuulan, umaaraw, nandun kami humahataw, araw-araw. Kasi wala kaming ibang source of income, kundi si I Am Worldwide. Ngayon, ang blessed kasi, si Mentor RJ po nasa condo, kapag may mga shipment kami, siya po yung nagpapadala sa LBC. Okay? So, ganun kaswerte kapag may mentor ka. Tulong-tulong. Ngayon, mga mentors, na-experience natin, nagtitraining tayo, nag-event tayo sa online, nag-share tayo ng opportunity, di ba? Nagbibenta tayo ng products nandyan sa bubungan. Mahirap. Pero dito ko rin naman po na-experience yung 2 weeks income, almost 100,000. Pero nasa bubungan tayo niyan. Okay? Kaya po ha, sa mga, sa mga nahihirapan dyan, siya mindset po yon yung nahihirapan ka sa sitwasyon mo. Pero kung titingnan mo siya positive way, 'di ba? Lagi mong titingnan na eto may purpose to kung bakit mo siya pinagdadaanan. Ay, kailangan kasi mas maging malalim ka pa sa negosyo. Yan po, no? At yung time na yan, kasi tayo po ang nakapag-provide sa pangangailangan po ng parents natin. Yun po pala, yung kapatid ko, na-inspire ko nung time na yan. Kasi siya po, nagtatrabaho sa Watson,
Tapos ako kumikita po sa I Am Worldwide kahit nasa bubungan tayo. Pero hindi nila alam yung mga pinagdadaanan natin. Okay? So, eto na, pagbalik natin ng Manila after 2 months, sobrang na-appreciate ko po yung internet. Sobrang lakas po kasi ng signal po sa condo. Diyan ko po na hinataw yung business online talaga, no? Kasi hindi naman tayo pwede makapag-offline that time. Doon po ako nakahit po ng Sapphire. Yun. Pagbalik natin ng condo, nahit natin yung Sapphire kasi nga minaximize natin yung internet. Nakahit na tayo ng incentive paunti-unti, iWatch, iPad, tapos dyan din nag-start na rin mag full-time nun sila Mentor Dave, sila Mentor Queens, ayan, sila Mentor KD, yung mga kasama po natin sa core ng Limitless, sila Mentor Denny, doon na rin po yan nag-start. So mga mens, nung nung bumalik tayo ng Manila, doon din po unti-unti na talagang minaximize po natin yung online. Tapos dito ko rin po kumita po ako ng nasa 800,000 po ako. And na-realize ko na sa dami po ng shipment natin everyday, sabi ko, lumalaki yung income ko, 800,000. Para sa akin po, malaki na po yung 800,000 that time. Pero, wala pa akong resulta. So far po, yes. Pero yung tipong lumalaki yung income mo, pero saan napupunta? Okay? Kailangan ganun din po ang mindset ha. Kailangan may napupuntahan yung kinikita mo. Hindi po pwedeng puro pagkain, di ba? Puro pagkain, puro gala, kung saan-saan po. Kailangan po, binabalik po sa negosyo. Alam niyo po, 800,000, nilabas ko po yung car ko. Kasi po, ang dami naming shipment everyday at kailangan po talaga ng sasakyan. Tayo po yung unang babae na naglabas ng sasakyan sa team ng Limitless. Okay? Wala pa po kasi yung mga sub-teams nung that time na yon. Ngayon, ang dami pong na-inspire. Ay, kaya pala, no? So, ikaw, kailangan ikaw mismo, simulan mo sa'yo. Kung wala pa naglalabas sa team mo, sa downlines mo, kailangan ikaw mismo. Kaya sa mga crosslines mo, yung kasama mo sa kondo, kailangan may mauna dyan. Nung nilabas ko po yan, ang dami pong na-inspire na kaya pala talaga. At dun po, sunod-sunod na yung naglabasan ng sasakyan. Kasi nga, nakita nila. At ako naman, ang mindset ko, 800,000 na yung kinita ko. Pero bakit? Parang hindi po ako nakakapag-ipon. Kaya po, ginawa ko, naglabas po ako ng car. At doon po, alam niyo mga mentors, from 800,000, paglabas ko po na sasakyan, alam niyo po, ang kinita po natin yan, parang after 1 year, parang almost 1 million sa loob lang po ng isang taon. Okay? So, dun po, unti-unti na lumalaki yung team, nagagamit natin yung sasakyan na ma-maximize natin kasi nakakapagpa-ship na tayo sa DHL, sa JNT, sa iba't ibang mga lugar po kasi yan eh. So, hindi naman po magkakasama yung mga courier natin. So, mga mens, yun natin, dun natin na-maximize yung sasakyan. At ito nga po yung na-build natin na mga youth po sa condo. Pero hindi po lahat na nandiyan sa picture is nag ano po no, nagstay kasi sabi nga yung I Am Worldwide po ay hindi para sa lahat. Okay? May na-stay dyan, dalawa. May tatlo na lumalaban kahit pa paano. Pero, lagi mo tatandaan, yung kasama mo ngayon, hindi mo yan makakasama sa future. Okay? Kasi nga, magkaiba kayo ng why. Kaya kailangan laliman mo yung why mo. Bakit ka magtutuloy-tuloy sa negosyo? And dito po, sabi ko nga yung mentor ko po no na nag-invite sa akin medyo pogi naman. Sinagot ko na. Ayan. So eto nagka-love life din po tayo. Si Mentor Carlo po yung angel mentor ko po dito sa business. Tapos nagkamabutihan po tayo kami and yun. Ngayon po ay kami ay mag-fiancé na. Baka next year, di ba kung papalarin, kayo bibigay sa atin. Ayun, papasok na rin tayo sa buhay may asawa. So, eto po, si Mentor Carlo po, kumita ng 171, tayo kumikita din. Ang maganda rin po dito, kapag couple po na ginagawa niyo yung negosyo, kumikita ka, kumikita siya. Okay? Kaya mas maganda rin po dito yung couple kayo kasi parehas kayo ng mindset. And siya po, humahataw, ako humahataw. Kumbaga, yung income namin, pag pinagkukumbine mo, minsan po umaabot kami ng almost, almost 500,000. Minsan po isang kalahating milyon. Kasi mas malaki yung kinikita niya, no? Minsan maabot kami ng 1 million kasi dumating sa point na kumita siya ng 700,000, ako 300,000. Sa loob ng isang buwan, 1 million income namin. Pero pera niya yon. Tapos pera ko yun. Di ba? Sa future, pera niya, pera ko yun. Ay, hindi, joke lang. So, kidding aside po mga mentors, yun yung pwede pong ma-provide ng company po sa atin o ng negosyo na I Am Worldwide. So, ito po, na-experience ko rin, kumita po ng ito, 267,000 sa loob po ng isang buwan. Na dating kinikita ko po ito ng ilang years po sa trabaho. Siguro po mga 3 years,
4 years ko ito sa trabaho ng mga mentors kasi 12,000 a month lang naman po. Pero kung nagsisimula ka sa isang negosyo na nahihirapan ka, okay lang. Pero ito kasi yung magiging future po natin. Okay, October po yan last year. And this year, na-experience ko po kumita ng 500,000 sa loob po ng isang buwan. Okay, last September, nung nag-diamond po tayo. Grabe no, 500,000 sa loob ng isang buwan, mga mentors. Talagang dito po, lumalaki din yung mindset natin. Pero kailangan, lumalaki din yung mindset mo. Hindi pwedeng yung mentor mo lang yung kumikita, yung ibang mentors lang yung kumikita kasi nakikita mo na nga eh. Ito yung mali minsan sa tao. Nakikita mo na nga na ito yung pwedeng mangyari sa'yo, pero yung mindset mo parang, kaya ko ba? Di ba? Kaya ko ba? Pwede rin ba yan sa akin? Mga men, tandaan mo, iisa tayo ng marketing plan, 'di ba? Iisa tayo ng products. Ibig sabihin, kung kinikita 'yun ng iba, kaya rin natin kitain 'yun. Sipagan lang po natin. Okay? So, ito nakaka-inspire. Isipin nyo, yung pwedeng mangyari po sa atin. O, puntahan na lang natin yung products. Okay, products po. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo mabuti. Kung meron kang 10,000 active users na lang, okay, doon na lang tayo sa produkto. Wala na po yung network, wala yung sales match. Okay, Unilevel alone. Kung meron ka pong 10,000 active users na bumibili lang po ng tigi isang box sa loob ng isang buwan, meron kang 50,000, okay na ba? Okay na. Eh, paano kung yung 10,000 active users mo bumibili po ng tig-6 na box per month? 150,000 sa isang buwan. Products alone, Unilevel alone. Mga men, 7 years pa lang po si I Am Worldwide. Paano kung umabot na po tayo ng 10 years? O Mentor Me na lang. O wag na natin tingnan si Mentor Me. Yung pwede nilang mangyari sa'yo. 'Di ba? Kasi nangyari sa kanila. Eh, ikaw kaya yung nasa posisyon nila Mentor Ikay ngayon. Grabe, no? Ayan, ikaw na lang po yung nasa posisyon ng mga top mentors natin ngayon. Mga mins, hahataw ka ba? Ako po, nababaliw ako every day sa I Am Worldwide. Kailangan kasi mga mins, baliw ka. Okay? Yung baliw na hindi po buang ha. Baliw ka sa negosyo. Baliw ka sa pwedeng mangyari sa'yo. Kasi kapag hindi ka baliw sa negosyo na ginagawa mo, ang bilis mong masway. Dumating yung emotion, dumating yung problema sa pamilya, problema sa ganito, ganyan. Ang bilis mong masway. Pero kapag baliw ka, wala ka na kasing pakialam eh. Kung ano yung mga drama po sa buhay, wala ka nang pakialam. Nandun ka na lang sa point na solusyon palagi. Okay? Solusyon palagi. Okay po mga mens? Kasi nga, yung emotion, yung problema, hindi yan makakatulong sa pamilya mo, hindi yan makakatulong sa'yo. Okay? Lagi mong tatandaan yung deepest why mo, bakit mo siya gagawin. Okay? Pinag-usapan natin kanina is Unilevel alone. Wala pa po doon yung RSM. Wala pa po doon yung Unilevel Leadership Commission. Okay? Unilevel alone pa lang yun. Kaya mga mens, lakihan mo yung mindset mo. Kasi ang goal ng company is maging katulad tayo ng Amway. Tama ba? Maging ano po ang sabi ni BP, kailangan po ngayon hatawin mo si I Am Worldwide para sa pamilya mo, para sa future ng anak mo, sa maging apo mo, hanggang sa maging legacy po natin yun. Ang blessed kaya natin sa ganun. Kasi yung vision po ng owners, sobrang lawak para po sa ating mga distributors. Saan ka po nakakita na ganun ang mindset? 'Di ba? Kaya blessed po tayo. Kaya dapat po lagi mong tatandaan na blessed ka kasi nasa I Am Worldwide ka ngayon, hahatawin mo na lang. Okay? So, dito na-experience ko po, ito yung Just For You bonus na pangarap ko lang nung nagsisimula ako, naka 5 times, ay sorry, mali yun nandyan, no? 7 times na po sa gold package, 7 times na rin po sa Give Me 5, at naka 8 jade package po ako, pero nung time na yun, naka platinum pa lang po ako. Okay? Kaya po mga mes, ang swerte po natin. So, kumikita po sa team natin, yan talagang sobrang natuwa tayo, no? Kasi ito yung pinakamasarap po sa pakiramdam, yung mga leaders mo, yung mga downlines mo na kumikita po sila. Okay?
ito yung kasayahan po natin. Yan, unti-unti po, kahit pa paano, nakakasama na rin tayo sa top ng I Am Worldwide. At last event po natin sa I Am Worldwide, na-awardan po tayo ng top 29 po, no, mga mentors. So, overall po, 100,000 members pa ni company, top 29 po tayo. Grabe. So, last year po, sabi ko, nung event po, nung 6 years anniversary ni I Am Worldwide, grabe, gusto ko rin ma-awardan. Gusto ko rin ma-awardan sa anniversary ni I Am Worldwide. Pero hindi ko po ina-expect din yung awards natin na top 29 tayo. Sabi ko, sa dami ng kumikita, hindi na ako mag-expect. Pero gagawin ko yung best ko. Okay, mga mens, wag niyong kakalimutan po yung pag-maintenance. 9 boxes per month. Baka ang laki ng kinita mo, pero nakalimutan mo mag-maintenance. Kulang ka na isang box, kaya po every month, 9 boxes po. Okay? Para may unilevel ka na, meron ka ng Project 001, tapos, pasok ka pa sa tawag ito, dun po sa cut-off po, or pwede kang makasama sa top earner ng I Am Worldwide. Okay po? Maintenance kasi minsan yung nagiging problema. Okay? So, next po dyan is yan, ito po yung mga kapatid natin na ginagawa na rin po yung negosyo. Okay? So, apat kami dyan po sa picture. Ito po yung ako po kasi, 9 po kami magkakapatid. Ako po pang 5. Di ba? Ayan, 9 po kami. Ako po pang 5. Si Mentor Bell po, pang 6. Yung lalaki po is pang 8. Yung nasa gitna po na nakakulay red, siya po is pang, yan, pang 8. Okay? So, tama ba? 5, 6, 7, 8. Tama, 7. Okay, so yung bunso po, pinapag-graduate ko lang ng college kasi I am worldwide in future. Sabi, ma, wag na lang ako mag-aral, mag-I am worldwide na lang ako. Ako hindi na ako pumayag. Kasi gusto ko po kahit papaano, makagraduate muna. Okay? So, yung lalaki po ngayon, kasi pumasok po siya sa ministry, ngayon, okay naman yung account niya kasi nawo-workout naman. What I mean is, bago siya umalis po, may tao, inaalagaan na lang po natin yung mga tao na nasa ilalim niya. Okay, so kahit paano po kumikita po siya dito po sa company po natin. Okay, so ito po yung nailabas na sasakyan because of my first car na na-inspired po yung mga downlines po natin. Okay, sobrang dami po naglabas ng sasakyan at ang maganda, ayan, may wala lang po sa poster pero may mga nadagdag na po. Okay? So, bakit mo rin kailangan maglabas ng sasakyan? Kasi po mga mentors, kailangan yung goal ng mga leaders mo o yung pangarap nila meron tayo. Okay? Kailangan tayo yung nagiging standard ng downlines natin. Actually, hindi po ako mahilig sa sasakyan. Pero, kailangan po kasi siya kasi tool po natin sa negosyo. Okay? At nire-invest po natin yung income natin sa I Am Worldwide. Okay po, no? So, nung nagkaroon po na tayo ng first car, sabi, maglabas din po ng sports car. Sabi ko, may first car naman, pero iba pala talaga pag naka-sports car ka. Tama po ba? Grabe, no? Dati tayong bitisya na 12,000 a month ang kinikita, pero nagkaroon tayo ng sports car dito po sa I Am Worldwide. Pag tiningnan po yung kulay, kulay pink para sa mga babae, sa mga bata. Tapos yung muscle car po, pang lalaki naman yan. Kaya po, both genders po, nagugustuhan yung sasakyan natin. Okay? So, again, yung sports car po, bakit sports car? Ang mindset kasi ng iba, bakit kailangan mo maglabas ng, ng sports car? Kung may first car ka naman, nagdi-depreciate daw po yung value. Again, mga mentors, yung negosyo kasi natin, lagi mo tatandaan, marketing. Okay? Yung paglalabas mo ng sasakyan, kung sa labas po may negosyo, ang reinvest, like example, sa restaurant, ang investment po dyan, mga upuan, tables, tayo po, ang investment natin, tayo. Tama po ba mga mentors? Tayo ang investment natin. Ngayon, yung mga tao na pangarap din nila, yung pangarap mo o yung meron ka, pero sila po, nasa business po, ang nag-invest sila sa mga kailangan, di ba po? Itandaan nyo ang mga negosyante po ha, kumukurot lang yan sa kinikita po nila kasi ang mindset nila long term din. Kailangan mapalaki nila yung negosyo nila. Which is, tayo po, napapalaki natin yung negosyo natin, yung mga sasakyan natin, investment po yan sa negosyo. Alam nyo mga mentors, nung naglabas po ako ng sports car, ang kinita po natin is 4 million. Again, sabi ko, lumalaki yung income ko ulit. Kailangan ulit maglabas ng another results. Alam niyo po, nung naglabas po ako ng results, lumaki po ulit yung business natin or yung team natin. Bakit po?
Kasi yung mga leaders natin, yung pangarap nila na magkaroon ng sports car, nauna na po tayo. Sila po gusto rin nila. Okay, the more na lumalaki yung results mo, the more din na lumalaki yung grupo mo. Okay, yan ang tatandaan mo ha. The more na lumalaki yung results mo, the more na lumalaki yung team mo. At maraming nai-inspired. Yung first car ko po, hindi ko po binenta kasi gift ko po yun sa parents ko for next year kasi 60 years old na po sila. Okay? Tapos, again, nagkaroon pa tayo ng libreng sasakyan from I Am Worldwide, tatlo. Hindi ko po binenta yon, still binabayaran ko po yun. Kasi ang mindset ko, nung naglabas po ako ng sports car, ang mindset ko, natanong ko po kasi si Mentor Jean, sabi ko, Mins, magkano po yung monthly nyo sa sports car sa Jaguar? Kasi gustong gusto ko yung car niya, Jaguar. Okay, sinabi niya po sa akin, pero hindi ko na po sasabihin. Ang mindset ko, yun din talaga kung magkano yung ano niya, yung binabayaran niya. Tapos mga mentors, eto nga po, yung sports car natin, sabi ko, kaya palang pagsabayin yung first car natin tsaka yung second car natin na bayaran. Kasi yung sinabi po sa akin na amount ni Mentor G, hindi ko na po sasabihin kung magkano. Yun, tumatak talaga sa isip ko na ganun po yung babayaran. Kaya po, nung nilabas ko yung second car ko, alam niyo mga men, sabi ko, kaya pala pagsabayin yung dalawang sasakyan. Okay? Lumaki yung mindset natin. And eto, tinatanong ko po ulit, yung mga mentors, di ba? Yung mga naka-supercar na, uy, magkano binabayaran mo sa ano? Sa supercar. Okay. Kailangan pala, nakastro ka na lang dyan. Hindi, joke lang. Hindi, kidding aside. Na-inspired ako sa kanila kasi kaya palang bayaran ng I Am Worldwide yung mga sasakyan po natin. And dati, wala naman po ako niyan. And yung mga kaibigan natin, na-inspired sila. Grabe, dati kumikita ka lang ng 12,000 pero ngayon naka-sports car ka na. Ibig sabihin, yan yung kayang i-provide po sa atin ng company. Kasi kaya siyang bayaran. And unti-unti nga mga mentors, parang yung pangarap natin na bahay, eto naman ulit, di ba? Sila Mentor Ikay, sila Mentor Me, sila Mentor Marlon, sobra po ako na-inspired. Kung titingnan mo yung future natin sa kanila, pwede talagang mangyari. As long as tuloy-tuloy po natin gagawin yan. Few years from now, tayo na yung magkakaroon ng supercar, sports, ng house and lot. Kaya po ba yun sa labas? Kaya naman siya, pero sobrang tagal. 7 years pa lang po yung company, pero po yung result sa mga mentors natin, sobrang lalaki po. Kaya po tayo na yung next po sa kanila, mga ments, no? So, hindi ka rin po magmimilyon. Okay, yan, medyo luma na po ito, 4 million. Right now po, nung nilaglabas tayo ng sasakyan na nung May, June, July, August, September, October, November. In 7 years po, 2 million, 7 years, 7 months, 2 million po yung kinita natin. Kasi 4 million pa lang po ako nung naglabas po niyan. So, mga mens, again, yung nilalabas mong resulta, ano siya? Tawag dito, para yan sa grupo at para yan sa growth mo. Okay po? Hindi mo nilalabas yan para nilabas mo lang. Kailangan ginagamit natin siya sa negosyo. Okay po mga mens? So, 7 months, kumita tayo ng 2 million kasi right now po, 6 million na po tayo. Okay? So, ibig sabihin, bago po matapos ang taon na to, madadagdagan pa po yun mga mens. In 7 months pa lang, wala pang 1 year, yung results natin. So, eto po, ayan, sorry. Kulang pa rin po ito. Ngayon, ano na tayo, no? Isa na tayo sa mga Diamond Elite Executive. Mga mens, no? Pinaka mahirap po yung pag-hit ng Diamond kasi 5 sapphire sa left, 5 sapphire po sa right. So, it means, ano talaga siya, grupo. Okay? Ang kwento po ng diamond, mga mentors, kaya natin na-hit yung diamond, pakiramdam ko, hindi ako makakasama sa top ng I Am Worldwide. Ayun, ito yung kwento. Sabi ko, sa dami kasi ng distributor ni I Am Worldwide at ang lalakas kumita. Sabi ko, gusto ko makaakyat sa Philippine Arena. Di ba po, Philippine Arena pa po nung time na nilabas po yung poster. Wala ako ibang choice kundi yung sasakyan. Yun, yung sasakyan. Nakita ko, yung isang side ko patapos na sa 125 RQB. Pero yung kabilang side ko, parang mga nasa 18,000 pa lang. Pero may time pa. May time pa. Konti pa lang talaga. Tapos sabi ko, punta kaya ako ng Davao. Doon mga mens, punta ako ng Davao. Ngayon, dun po, sabi ko, kasi nung event po ng Unleash, pumunta sila sa event. Sabi ko, kung pumunta nga sila sa Manila, ako pupuntahan ko rin sila. Kasi nga, kumbaga give and take lang. Pumunta po ako doon, sabi ko, try ko lang.
Pagpunta ko doon, hataw kami. Pero ang mindset ko, kailangan ma-hit ko yung sasakyan. Yung sasakyan. Kasi yun na lang yung tanging choice ko mga mentors para makakita ko sa Philippine Arena. Ngayon, paghato ko po sa Davao, ang dami namin natok araw-araw. Doon ko na-experience na yung literal na sinasabi ng mga mentors, ni Mentor TJ, mag-i-invite ka na lang, kami na yung magtutok. Ako yung nagtok, mga mens. Yung mga downline ko ang nag-invite. Pagising mo ng umaga, may schedule ka alas 10 hanggang alas 11, alas 12, minsan umuwi kami alas 2 na ng madaling araw. Ganun nila min-maximize nung pagdating ko po sa Davao. Grabe. Yung tipong grabe na yung ano mo, yung lalamunan mo kasi tok ka ng tok, pero sobrang nakatulong talaga yun. Kasi sabi nila, minsan lang may bumababa dito ng mentors, di ba? Na mentor, i-maximize natin. At ganun din naman talaga yung pagkakasabi ko sa kanila, Mens, bababa po ako dyan, maximize niyo po yung oras ko ha. Yun, talagang pagdating doon, maximize na maximize. Minsan, umuwi kami alas 2, minsan pinakamaaga na pong uwi alas 12. Okay, alas 12. So, yun, lumaki po yung team natin sa Davao at yun talaga mga mentors ang nakatulong po sa atin nung nahit natin yung sasakyan. Yung 125 RQVs kasi 3 months yun, di ba? Tapos, nahit natin yun, meron na akong parang 60,000 RQV. Okay? 60,000 RQV. Pero dito sa kabilang side, sabi ko kayang mag-diamond kasi may nag-hit po ng emerald, dalawa. Tapos may nag-hit po ng mga ruby. So, ibig sabihin dito sa kabilang side talaga, tapos na yon. Hindi ko na kailangan hatawin doon. Ito na lang yung kabila kasi 60,000 RQV pa. So, ginawa ko po ulit, bumalik po ulit ako ng Davao. Di ba, bumalik ko na ng Davao. Maximize po ulit, hataw. One week. Hanggang sa bumalik po ng Manila kasi kailangan po i-process naman yung nandito sa Manila. Tapos, ito yung time na kapag kailangan mo pala ng RQV at nangangailangan ka para dun sa hinihit mong goal, alam mo, kaya mo palang makapag-close din lang 4 na jade sa isang upuan lang. Grabe, no? Kaya mo pala makapagpa-sapphire on the spot ng downlines. Mga mens. 'Di ba? Kasi talagang yung time na yun nun, nararamdaman kong momentum. Kapag nararamdaman mong momentum, huwag kang titigil. Kaya kailangan i-push mo rin yung sarili mo. Kasi baka nung time na yon, yun na lang yung time na binibigay na pala sa'yo ng Diyos, kailangan mo na lang gawin. Kasi, ang mindset ko, kung next year ko pa hahatawin para mag-diamond ako, eto na 60,000 RQV na 40,000 na lang. Kaya po natin na-hit yung diamond. And ang good news, nun po, sobrang dami po. More than pa po sa mga sappers po ang na-provide natin sa left and right. Kaya po na-hit natin yung diamond. Okay? Nakapagparubi po tayo sa Davao at nakapagpa-sapphires po tayo sa Davao. So, doon po, isa sa may malaking team natin yung Davao. So, this December, pupunta naman po ulit ako ng Davao kasi event naman po nila. Okay? So, ayan ang mindset natin. So, dito po sa Cebu naman, unti-unti, nag-ano pa lang kami, nag-share pa lang po kami ng opportunity. Ang mindset mo, or pwede ko pong i-share sa inyo, ang mindset ko po kasi every time na pumupunta ako sa isang lugar, hindi pwedeng walang mangyari. Okay? Pwede kang gumala, 'di ba? Kasi dito po sa Cebu, ang dami mong pwedeng puntahan eh. Pero ang mindset mo, may mabunot ka lang na isa, kailangan dumami sila. Okay po. Maging masipag lang tayo mga mens. Na pa, sipagan lang natin everyday. Ako po kasi ini-enjoy ko talaga yung pagpupunta kung saan-saan. Kasi hindi ko po siya nagagawa nung nagtatrabaho pa ako. Ngayon, pagpunta ko ng Davao, maximize. Pagpunta ko po dito ng Cebu, ima-maximize ulit natin. Kasi next year, ang goal natin, abroad naman. Okay? Pupuntahan naman natin yung mga leaders po natin sa abroad. Yan. Thank you, Lord. So, ito, travel, dito po mga mens, nung pa-travel po ito ng aming mother mentor Shirley May Sibulan, no? Mother Blast. Ito po, less RQV to, or babawasan po sa RQV. Lahat po yan, isang side ko. May tatlong nakahit sa isang side ko. Kasi ano yun eh, parang 25, hindi ko maalala kung 25 RQVs ba yun, left and right. So, yun. Pero naibawas po yan, isang side lang po lahat yan mga mentors. Nakahit po kami 4 sa team ko. Okay, so it means sobrang laki ng RQV kasi tatlo po na binawas pa sa atin yan sa RQV natin. So, travel, no, na libre. First travel ko po international, yan, outside the country po. No. So, next po natin, ito, yan, may joiners din tayong 4, kaya sobrang saya, no, na hindi lang ikaw ang makapunta or makahit ng incentive, may kasama ka pa, plus may nag-join pa na 4. So, ang saya namin kasi 8 po kami.
Okay? So, free luxury incentive from I Am Worldwide. Ito yung kapatid ko, level 2 po yung na-hit niya. Ay, ibig sabihin, mas malakas siya, no? May left and right siya na malakas talaga. So, tayo po, na-hit natin level 1. Okay? So, itong sa side na ito na medyo kailangan i-work out, yun yung talagang tinulungan natin din. So, free Gucci na libre. Ito po, yung 75,000 na libre. Nagdagdag po ako ng mga 20,000 kasi in-upgrade ko po yung bag. Okay? Plus, ito, may Hong Kong travel pa next year. Hindi po Hong Kong, magiging China po yan. Tapos, ito pa. Incentive to Palawan next year. Magiging Boracay po ito. Tapos, Bali, Indonesia. Ang good news, kapatid ko po, kasama ko ulit siya. Ito po, ang level po kasi niyan, kailangan Emerald pataas. Nahit niya po yung Emerald. So, good news, nagkaroon din siya ng free incentive to Bali, Indonesia. Tapos, ito po, Switzerland. Nakita niyo po mga mentors, every time na may travel, may downlines po akong kasama. May downline po akong kasama. Okay, dapat ito yung goal natin. Masaya po kasi sa pakiramdam na hindi lang tayo ang nakakita ng incentive. Dapat po may downline tayo. Okay? So, sobrang blessed lang kasi since day one po na nakahita ko ng incentive, ayun, meron pala yung Gucci. Okay? Kumulang kasi nung si Mentor Bell ng RQV. Pero, mga men, tandaan nyo ha, masaya ito na may downline ka nakakasama po sa mga travel. Okay, tapos ito po, libreng 1 million, libreng sasakyan na hindi pa po natin nakukuha kay I Am Worldwide. Libre. Mamimili ka na lang. Di ba po, no? Sobrang swerte natin kasi 3 months, iba po yearly namimigay po sa company. Ngayon, ito po, 3 months natin na win-workout. At ito nga po yung sabi ko na ito lang yung, baka ito lang yung way na pwedeng akyatan ko sa Philippine Arena. Pero good news kasi naging top 29 pa tayo po sa top movers ni I Am Worldwide Plus, top 38 po sa Unilevel. Grabe, no? So, thank you, Lord. And yan. Thank you, Lord, kasi diamond na rin po tayo ngayon. Ngayon, kung tayo po napadiamond na, kailangan po sa downlines natin may mapa-diamond din po. Yun yung assignment. Ang assignment natin mag-diamond. Ang another assignment po is may kailangan may mapa-diamond po tayo sa downlines natin. So, wag natin pong kakalimutan yung assignment natin palagi, no? So, yan. Ito po yung pinakamasarap sa lahat, yung makapagpagawa po ako ng bahay sa parents ko. Tapos na po yan mga mens, no? Kasi po yung bahay namin po sa probinsya, hindi po sa amin yan, yung nasa gitna pong picture. Bahay po yan nung, kumbaga, parang ano lang, tindahan siya, yung kalahati po kasi semento, yung kalahati po rest house. Yan yung bahay namin na hindi po sa amin yan. Hindi po namin maipagalaw kasi sa tita ko po yan. Nung pandemic, kinukuha po sa amin kasi gagawin daw pong grocery. Yung nanay ko, sabi ko, ma, pwede pang mangupahan na lang kayo. Sabi niya, ganun din yun eh. Magpagawa na lang tayong bahay. Di ba? Pag magulang po, magulang. Di ba? Ayan, kidding aside. Pag magulang natin, mahal natin yan. So, ito yung give back po natin sa parents po natin. Hindi pa po yan ang pangarap kong bahay kasi yung pangarap nating bahay, yun yung standard po ng company, 3-story house. Okay? Kumbaga, ang mindset ko lang, pag bumabagyo, hindi po yung labas-pasok po yung ulan, which is maging comfortable po yung buhay nila. And next year po, yung sasakyan naman, ibibigay ko sa kanila. Okay? So, ayan, no? Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans of prosper and not to harm you, plans to give you hope and a future." I know po na kaya ka nandito sa company kasi may purpose, pwedeng ikaw yung maging channel of blessing para sa ibang tao na katulad ko. Kung hindi po ginamit po ang mga BODs, si Mentor May, si Mentor Aryan, sila Mentor RD, sila Mentor Carlo, baka nandun pa rin po ako sa trabaho ngayon. Diba? Kung ano yung sitwasyon ko 2017, ganun pa rin yung sitwasyon ko ngayon. Pero dahil po sa mga tao na yun, na dinala ako dito sa I Am Worldwide para matulungan at makatulong din po sa iba. Okay? I know na ikaw din po mismo ang magiging channel of blessing para sa iba. At pwedeng, baka mamaya downlines mo, di ba po? Mamaya nakita mo lang sa daan, nabigyan mo lang ng flyers na pwede pong mabago yung buhay mo. Kaya ka nandito because ginamit kang kasangkapan or ikaw yung ginamit ng Diyos para makapag-bless po ng iba. Okay? So, thank you so much po mga mentors. Ayan, tapos na po tayo. Pasensya na po, medyo napatagal tayo. Ayan, so mabot pa tayo ng 11, no? Almost ano. So, thank you po mga mentors. I hope meron ako nabigay po na inspiration sa inyo. And
I hope may wisdom po na naitulong po ako sa inyo ngayon. Thank you so much. Balik ko na po kay Mentor Mike. Thank you po, Mentor Ikay. We would like to take this opportunity din, no, na lalo kang i-maximize through this a few questions. Mga mens, kung meron tayong mga tanong, eto, ayan. So, galing kay Mentor Jan Ezekiel. Sabi niya dito, Amazing Morning Mens, ano po yung DMO nyo nung mga time na nag-expansion po kayo sa Davao? At ano po ang pinag-goal nyo po sa mga leader nyo? Daily method of operation ba yun, Mentor Ezekiel? Yeah. So yun po. Ano po yung DMO ninyo nung mga time na nag-expansion po kayo sa Davao? At ano po ang pinag-goal nyo po sa mga leader nyo? Thank you, Mentor MJ. Okay, thank you po, Mentor Mike, no? And Mentor Ezekiel. Yun, DMO po sa Davao, ang mindset lang po is kailangan makapag-share at makatikim po ng durian. Okay. Yun po mga mentors nung time po na nag-expansion tayo sa Davao kasi sabi ko, kailangan ko bumalik ng Davao, kailangan ko makatikim ng durian, no? And dahil yung mga downlines ko, sabi nila, kailangan ko makatikim ng durian. Araw-araw may durian, di ba? Maganda, kalikan na po yan. Sabi ko, grabe, ganito pala yun. Pero mga mens, kasama na lang yun. Yung everyday po, kailangan meron tayong leaders doon na sinasabi ko nga, i-maximize yung oras natin. Kailangan mens may schedule tayo ha, kasi sayang. Ngayon, yung matutok natin kasi yung client natin or yung client mo, client din kasi ng iba yan. Yun yung mindset. Yung client mo, client ng iba yan. Kaya means, pag nandiyan ako, maximize niyo po ako. Kaya yung talk natin, kailangan araw-araw. Wala talagang dull moments. Doon talaga literal, walang dull moments. Means, after nito, meron pa tayong pupuntahan. After nito, eto ulit. So, yung mga downlines ko po, sila na yung mismo nag-i-invite. And dumating pa sa point na dumating din si Mentor Carlo doon para tumulong kasi sa dami po ng talk. Hiwa-hiwalay kami, literal. Hiwa-hiwalay kami yung isang leader ko, pumunta sa ibang lugar ng Davao, ako sa isang lugar, si Mentor Carlo sa isang lugar. Parang apat kami na nagtutok sa isang araw na iba't iba yung schedule. Tapos magkikita lang kami lunch, gano'n. O, kita tayo para kumain. Mga mens, kailangan mo lumabas sa comfort zone mo or labas ka, punta ka sa ibang lugar. Kasi hindi mo malalaman yung DMO kung ikaw mismo hindi mo siya sinisimulan. Dapat ikaw mismo, start mo din na labas ka o eto, check mo na kung sino ba yung downlines ko doon sa isang lugar, tapos kausapin mo. And sa simula, talagang kailangan expenses mo, ikaw muna. Okay? Ikaw talaga sa simula. Lahat sa'yo. Okay, kasi wala ka expectation na pagpunta mo doon talagang VIP treatment na wala. Kailangan pagpunta mo doon sa downlines mo, ikaw talaga mag-start ka from pinaka basic, pinaka bababa, build relationship, okay? Build relationship talaga muna sa simula mga mentors kasi ang mindset mo is gusto mo silang matulungan. Ngayon, kailangan mo lang ng mga right or key people para maintindihan din nila kung bakit ka nandun. Okay? Hanap ka ng mga key people at the same time po yung building relationship mo na sa downlines mo plus yung DMO po, ayan. DMO po mga mentors is automatic na siya kasi nga may mga client na sila. Okay, may mga client na sila doon. So, ikaw na lang mismo, gigising ka ng umaga, kasi sila mismo may client na, hindi ka na maghahanap ng kliyente para sa kanila. Sila mismo yon kasi may downlines ka na doon sa area. Okay? So, ganun lang. Talk, everyday talk. So wala ko ibang mindset kundi yun lang talaga, maka-focus or makatulong po sa downlines. Kaya ang mindset din ganun ha. So makatulong sa downlines means kailangan this month mag-supper ka, tulungan natin, pagtulungan natin. So ganun. So sila mismo maghanap din sila ng kliyente kasi nga ang mindset nila is kailangan makahit sila ng goal for this month at si mentor nandun para tulungan sila. Okay po, kasi minsan baka ang inisip kaya ako siguro nito pinapanap ng client kasi gusto nito kumita. Hindi po. Okay, hindi po ganun mga mentors na lagi matatandaan yung mentor mo may results yan. At yung mentor mo kahit wala ka, kumikita po yan at pwedeng kumita kasi nga pare-parasa ng marketing plan, no mga ments. Kaya po kapag may mentor ka na nandyan sa paligid mo, i-maximize mo kasi sobrang makakatulong. Kasi darating yung time, hindi mo na yun makakasama sa mga sa mga expansion. Kasi nga may iba pang team yan, hindi lang ikaw ang downline yan. Ng pa mga ments. Kaya ikaw mismo, simulan mo muna tapos tsaka mo i-invite yung mentor mo. Kapag may downline ka na isa, puntahan mo. Build ka ng relationship.
kunan mo siya ng client, tapos kapag umu-okay na, tsaka mo i-invite yung mentor mo para mas lalong maging malalim po sa negosyo po natin. Okay, so yun, Mens. Alright, thank you so much, Mentor MJ. No? Ang ganda ng sinabi mo na talagang dapat walang dull moments, dapat maraming schedule at dapat ang mindset. Yung client nila pwede maging client ng iba para talagang totoo. Thank you so much, Mentor MJ. Meron pang isa, Mens, coming from Mentor Eric Dave Soriano. Sabi niya dito, thank you po, Mentor MJ. Exclamation point. Joke lang. Dumating ka po sa 11th hour mo and ano po yung nag-inspire sa'yo na magpatuloy gawin ang IM at hindi mag-quit? Yun. Thanks po. Ang ganda ng tanong niya, no? Para hindi mag-quit. Yun, Mens, mahirap ang buhay. Kasi, sa trabaho, kung babalik po ako sa trabaho, ganun ulit yung scenario ko. Ibig sabihin ko, baga parang binivisualize mo na kapag after few years sa work, ganun po ulit yung sitwasyon. Nangungutang, baga yung cycle natin na mangungutang ka para makasurvive ka, tapos pag may sahod, babayaran mo yung utang mo, tapos after ilang araw, ganun ulit, mangungutang ka ulit, hanggang parang yung rat race na tinatawag. Kasi sa trainings po, kung ma-attend tayo ng trainings, dun talaga natin siya maiintindihan kung ano yung totoong reality ng buhay ng tao kapag wala ang negosyo. Ngayon, dito sa I Am Worldwide, bakit hindi ako nag-quit? Kasi na-visualize ko, Mens, na sabi ko sa sarili ko, dapat ako yung pinakamayaman sa probinsya namin. Ako dapat yung pinakamayaman sa probinsya namin. So, every time na nangihina ako, yun yung binabalik ko sa sarili ko, naku, kailangan hindi ako pwedeng mag-quit dito kasi ambisyosa ako eh. Sabi, ambisyosa ako, kailangan ako yung pinakamayaman sa probinsya namin. 'Di ba? So, nakakatawa man, 'di ba? Pero, yun talaga, yun yung goal natin. Pero syempre, blessed na tayo kasi ngayon, nababago na yung buhay natin. At dahil sa I Am Worldwide, no, mga mens, nakatulong tayo sa magulang natin. At eto pa, mga mentors, kung titingnan natin, kung doon po sa employment, pag nagkasakit yung pamilya natin, kamag-anak natin, 'di ba? Hindi tayo makakatulong kasi wala po tayo. Ngayon, hindi naman po kaya kasing i-provide yun na anytime. Example, ang kinikita natin 12,000 a month. Eh, doon pa nga lang po sa bayarin mo sa bahay, yung bills mo pa, kung saan-saan, di ba? Pangkain mo pa sa labas, kulang na kulang. Eh, paano kung may magkasakit po sa pamilya natin? Hindi siya enough. Okay? Eh kung maiintindihan mo mabuti kung ano yung pwedeng maibigay po ni I Am Worldwide, alam mo, araw-araw mo talaga siyang gagawin. At yes, nangihina tayo pero pahinga lang, pero after kinabukasan, hataw ulit, 'di ba? Ganun, ganun na eh, ganun na yung mindset natin. At saka wala na po ako ngayon sa yung dating nahihirapan na mag-share ng business. Ngayon po ako kahit sino, kahit taxi driver, kahit sino yung makausap ko sa ano po, sa katabi ko, 3 feet rule palagi. Pumunta nga po ko dito ng Cebu, yung katabi ko, kahit naantok, kinakausap ko eh. O, di ba? Share mo kung ano yung nasa cellphone mo, tiap-tiap lang. Di ba? So, alam niyo, mga mentors, ang dami. Kasi we'll never know, yung katabi mo, yun pala, yung pwedeng makapagpabago din ng buhay niya. Tama? Kaya mga mentors, kailangan araw-araw ka talagang baliw sa negosyo na ginagawa mo. Baliw na baliw talaga si Mentor MJ, di ba? Kaya kailangan mga mens, ikaw mismo inspired ka. At kailangan ikaw mismo, alam mo kung bakit mo siya ginagawa para sa pamilya mo. Ito ha, lagi mo tatandaan kasi sa buhay natin, kapag wala ka, okay? Pag wala ka talaga, wala din naman tutulong sa atin. Pero kapag meron ka, marami kang mga kaibigan at mas maraming tutulong sa'yo. 'Di ba? Okay, ano nyo, nakikita nyo ba? Or naintindihan nyo ba? Kapag wala ka ngayon, tandaan nyo, sino yung mga nandyan sa paligid mo? Mga wala din, 'di ba? Pero kapag meron ka, yung mga nasa paligid mo, mga meron din, sobrang bilis kang tulungan. Tama po? Ngayon, kailangan mong iangat mo yung sarili mo para makapunta ka sa sitwasyon na yon. Okay? Makapunta ka sa sitwasyon na yon. Kasi hindi ka kayang iangat ng mentor mo kung ikaw pabigat ka. Okay? So, kailangan tulungan mo yung sarili mo. Tandaan mo yun, ha? Kaya kung kaya mo expansion mag-isa, mag-expansion ka kahit wala kang mentor mo. Alam mo naman yung business eh. Tama ba? Ngayon, wala ka pa resulta. Ilang years ka na sa I Am Worldwide. Ilang months ka na, ilang years, years, sabi natin 1 year, sobrang tagal na nun. Pinatagal na pa ng 2 years. 3 years na, wala pa rin. 4 years na, mens, nakakaya na yun, mens. Di ba? 5 years daw, pag dumating ka pa ng 5 years, sabi ng mentor mo, mag-quit ka na lang, mens. Oo.
Ano kayang ginagawa mo sa loob ng isang taon? Bakit walang nangyayari sa'yo? Kasi nandun yung emotion, nandun lahat, sinisisi mo yung mentor mo. Dati okay ka naman, ngayon nabago yung buhay mo kasi nga tamad ka. Di ba? Okay? Oo, ganun yun. Sure ako sa 5 years, 3 years pa nga lang, meron na eh. 1 year. Meron nga dyan, months pa lang eh. Di ba si Mentor Dave nga, 3 months doing the business na kapaglabas ng first car. Sabi ko, posible pala. Sipag lang. Means 5 years na, wala pa rin ako. Nakakahiya na, mens. Mag-quit ka na. Baka hindi para talaga sa'yo si I Am Worldwide. Sayang lang yung oras from 5 years. Di ba po? Ayan. Hala, pinag-quit na ni Mentor MJ. Depende sa'yo. Kung titingnan mo siya as positive way or negative way po, ano? Okay. Ganun siya. Ayan. Thank you po. Ayan. Thank you so much, Mentor MJ, no? Dapat talaga malino yung vision from the very beginning para dun ka talaga huhugot, no? May mga dumating yung 11th hour natin. Thank you so much for that. Grabe talaga, ang ganda. Power wisdom talaga. Ito naman from our Mother Eagle mentor, sabi dito ni Mentor Ikay, congrats, men, super galing mo. Ano po mapayo mo, men, sa mga part-timers and mga full-time nasa IAM? Thank you po. Okay. Okay, una syempre, no, yan, thank you, Mentor Ikay po. So, sa mga full-timers muna tayo. Ayan, sa mga full-timers dyan, ha, sabi ko nga, years ka na sa I Am Worldwide, wala ka pang resulta. Nakakahiya. Mahiya ka naman sa pamilya mo. Okay? Yung pamilya mo umaasa sa'yo. Tandaan mo. Yung pamilya mo umaasa sa'yo. Yung pamilya mo naniniwala sa'yo na pwede kang makatulong. Eh kung nagtrabaho ka sa labas, ang pamilya mo may aasahan sa'yo. Kaya lang nung nag-I Am Worldwide ka kasi akala mo marami ka pang oras. Pero again, mga mens, tumatanda pa mga magulang po natin. Yung pamilya natin, hindi yan laging pabata. Yung parents po natin, hindi po laging pabata. Lahat tayo, hindi tayo laging pabata. Lahat tayo may hangganan. Kung bata ka pa, kahit nga late ka na matulog, okay lang eh. 'Di ba? Pero kung syempre nagkakaedad ka na, kailangan maximize your time. Kasi nga, hindi ka nasa kondo para dyan ka magstay. Mga mes, may naghihintay sa yung magandang bahay. May naghihintay sa ating magandang bahay. Kaya ako hinahataw si I Am Worldwide kasi gusto kong magkaroon ng sariling bahay. Okay? Kaya ako sinisipagan yun kasi gusto ko after 5 years. 30 pa lang pa ako next year. After 35 ko, kung ano yung meron sila ng mga top mentors natin, kailangan ko maabot din yon. Pero matagal na yun, 5 years, house and lot, few years na lang, 2 years, 3 years, di ba ba? Mga mens, kung full-timer ka, wag mong sayangin yung oras mo. Tandaan mo yung oras po. Anong oras ngayon? 11:42. May babalik mo pa ba yung 11:42 mamaya? Hindi na. Okay? Ibig sabihin, kung 29 ka ngayon, 30 ka na next year, kaya mo pa bang ibalik yung 29 mo? Hindi na. So it means, kung ano yung ginagawa mo ngayon sa negosyo mo, i-maximize mo or sipagan mo na. Bakit mo pa ipagpapabukas yung gagawin mo o yung paghataw mo kung pwede naman ngayon na? Tandaan mo yung magulang mo. Hindi yan 29 years old bukas, 30 bukas. Tumatanda po sila. Kung baka hindi mo pa napaparanas yung buhay. Dati po, sabi ko, di ba, 1,000 pesos per quincenas katapusan. Nung event po ni I Am Worldwide, sabi ko, kulang akong ticket. Pag may ticket na sumobra dito, bumili ako maraming ticket eh. Sobra-sobra ticket na binili ko. Parang 20 tickets po na sobra talaga binili ko nun. Ngayon, sabi ko, ma-distribute ko lang to sa mga downlines ko. Kailangan, importante kasi downlines. Tama ba? Importante yung downlines. Pero may sumobrang ticket. Sabi ko may sumobrang 3. Pinapunta ko po yung nanay ko. Agad-agad. Tsaka yung kapatid ko. Tsaka yung pamangkin ko. Agad-agad mga means. Kasi gusto nila makita si Bini. Di ba? Alam niyo, mga mentors, hindi ko naman magagawa yung bagay na yun kung ako humahataw pa rin ngayon. Kasi nga, wala naman ako ibigay na pamasahe. Pero dahil yung decision ko po last 2017, na ginawa ko po yung I am kahit mahirap, tinuloy-tuloy ko. Pero ito, na naaani na natin siya ngayon. Yung parents ko po, no, na dating hindi naman nakakapunta sa mga ganun, sa event ng I am Worldwide. Pero ngayon, di ba, on the spot, ma, punta kayo dito, may ticket pa. Diba? On the spot. O, pagkasabi ko ganun, maya-maya, nakabiyahe na agad kasi nga mayroon tayong pera.
Di ba po? Ang pera naman talaga is tool yan para mapasaya natin yung magulang natin, yung pamilya natin. Pero again, mens, kung full-timer ka at wala ka pa resulta, 1 year, 2 years, 3 years ka na sa company at lalo na full-time ka, wala ka pa rin resulta ngayon, mens, mag-isip-isip ka na. Hindi ka nandyan sa kondo para sayangin yung oras mo. Hindi ka nag full-time para mag-enjoy ka. Again, wala pa tayong time freedom. Kasi sabi, oh, hindi to ako, oh, may time freedom na, nagpicture ka, nasa bakasyon ka, wala ka pang kita, mens. May time freedom ka na, may ko, ayan. May time freedom ka na agad, may financial freedom ka, mens. Hindi mo pa nga kayang makapaglabas ng sasakyan, may financial freedom ka na agad. Okay? Hindi pa financial freedom ang tawag doon pag nagkaroon ka ng sasakyan. Ang totoong financial freedom, katulad na po ng mga mentors natin. Pupunta sa abroad anytime, kasama pamilya, di ba po? Yun yung literal. Kasi nga, may passive income na. Ako po, hindi pa ako naniniwala na meron akong time and financial freedom ngayon kasi ngayon, humahataw pa rin ako. Maliit pa yun mga means ang kinikita natin. Tapos tayo po na full-timer, wag natin pong sasayangin yung oras natin na hindi tayo humahataw, na hindi natin minamaximize yung orasan. Again, yung oras mahirap ibalik. O sabi na natin, sino pang pinakamayaman na tao sa buong mundo? Ay, sa Pilipinas na lang. Sino po? Pinakamayaman na tao sa Pilipinas. Sige nga po mga mentors. Si C. Yan, si Henry C. Tama po ba? Di ba po, meron na siyang financial freedom. Tama ba? May financial freedom, may time freedom. Tama ba? May time freedom siya. Kasi nabibili ba yung oras? Pero nung nagkasakit siya mga mentors, hindi niya po nabili yung oras. Ikaw na malakas pa, si Henry si po, nagkaroon siya ng financial freedom. Pero, nandun po siya sa wheelchair. Di ba po, no? Di na nga niya ma-recognize yung family niya eh. Ikaw na malakas pa, di ba? Na nakikita mo pa yung family mo, nararamdaman mo pa na tawag ito, pwede pang makapag-travel yung mahal mo sa buhay, pero ngayon, hindi mo minamaximize yung time. Gusto mo pa bang dumating sa point na kumikita ka na, pero yung magulang mo, ano, hindi na kaya makapag-travel. Okay? So, realization na, mag-isip po tayo ng mabuti at saka isipin natin yung para sa pamilya po natin. Tapos, para naman po sa mga part-timers lang, mens, dyan din po ako nag-start. Okay, sa mga part-timers po, no, lalo na po sa mga OFW, sobrang sipag na talagang minsan ilang oras na lang yung tulog para makapag-share ng business, tawag dito, makapag-share po ng business at the same time po, ito yung time na talagang kahit 2 hours na lang, hahataw sila. Okay? Mga mens, bigyan niyo po ng time kasi ako po, yung mga tinutulungan nating OFW, ang mindset ko po kailangan mapa-for good ko sila. Hindi man po dito sa Pilipinas, pero kahit po sa abroad. Okay? Kasi meron na akong assignment na nangyayari na siya, paunti-unti. Yung sa Italy po, dati 10 years silang hindi nakakauwi. Kasi ang mindset po nila, ipapadala na lang sa anak nila, sayang kasi yung pera. Simula na nag-I am worldwide, lumaki yung mindset. Sipin niyo po, sa isang taon, nakakauwi po ng 2 beses, 3 beses, at yung income nila sa I am worldwide, yung ginagamit nila. Hindi po doon sa pinaghirapan nila po sa ibang bansa. Lumalaki yung mindset. Okay, so, yun po, yung kailangan din maging ano tayo, yung may puso po ba sa mga distributor natin, sa mga kasama natin dito sa negosyo. Ay yung puso na pwedeng mabago yung mindset nila, maintindihan din nila kung bakit kailangan nila hatawin si IAM. Sa simula talaga sacrifice. Pero pag nakita mo na yung binivisualize mo sa kanila is pwedeng mangyari sa kanila. Kasi na talaga nakikita mo na next year, mens, 6 months kami dito sa abroad, 6 months kami dyan sa Pilipinas. Okay? So, ang trabaho nila sobrang dami. Mens, bawasan mo na yun paunti-unti. Kaya, yun talagang nagiging yes mentor din.
Okay, sa mga ibang part-timers diyan, mens, maximize mo lang pero bigyan mo din siya ng limit, no? Na hindi pwedeng puro ano tayo, part-timers lang. Okay, deserve naman natin yung bakasyon, deserve naman natin yung kung ano yung gusto mo, 'di ba? Yung oras mo na instead po na i-work mo, ihataw mo na lang sa labas kasi nakaka-enjoy po humataw sa labas sa iba't ibang tao, nami-meet mo. Dito nga nakakamit ka ng mga mayayaman, mas mayaman pa sa'yo. Di pa naman pa ako mayaman. Di ba? Di pa ako mayaman, payaman pa lang. Pero yung mga mayayaman na, pero bakit ginagawa pa rin yung negosyo? Kasi naintindihan nila na pwedeng makatulong po sa mga empleyado, di ba? Na pwedeng, masarap po kasi sa pakaramdam natin or sa aming po mga mentors na yung dating ito, kapitbahay namin, na sobrang mahiyain, nagkaroon ng sasakyan dahil po sa I Am Worldwide. Di ba po? Yun yung ano, yun yung pwedeng mangyari na inspiration mo na rin yung pangarap ng downline mo. Okay? Kailangan dumating po tayo sa ganong point na hindi pwedeng po para lang po sa atin yung negosyo na ginagawa natin. Kailangan po, kailangan para din po sa downlines natin. Yun lang. Thank you, Mens. Okay, thank you so much. Grabe talaga nag-uumapaw. Pero yon, wala ditong question pero ako, Mens, kayo na ako gustong-gusto magtanong. Okay, meron akong two questions lang, Mens. Maiksi lang to. Una, bilang isang mentor, MJ, ano yung pinaka challenging moment mo sa IM sa pag-handle ng isang challenging na leader? That's the first question. Second question, Mens, nung nag-hit ka ng diamond, what's your pinaka-mindset? Ayun lang, Mens. Thank you so much. Yan, thank you, Mens. No? Pinaka-challenging po syempre, di ba sa DISC, pinakamahirap po yung personality, yung building relationship po mga mentors. Pero S naman po ako. Ayan, makulit lang ako mga mens kapag ka-close ko na yung mga tao. Ako sobrang nahihiya ako kahit na, yan kahit dayam tayo, nahihiya pa rin ako. So, mga mens, pero pagka-close ko naman na, doon na yung lumalabas yung kulit natin. Sabi, doon na yung lumalabas yung pagiging high natin. Pero pinakamerap doon, kapag pagdating na doon sa mga dominant. Pero pala sa negosyo natin, na natutunan ko, kailangan pala maging chameleon po tayo. Okay? Maging chameleon po tayo. So, sa tagal na rin po natin, mga 5 years na ginagawa yung business. So, kailangan, kung ano pala yung personality ng downlines mo, kailangan mo lang din siyang sabayan. Ganun po. Kasi may mga dominant talaga na tipong, um, yung tipong pwede kayo mag-away anytime, di ba? So, kasi nga, mga mentors, challenging kasi yung personality. Minsan, yung ano pa, tawag ito, yung medyo hindi pa malalim sa negosyo, yung tipong ang bilis uminit din ang ulo, ganun. Minsan naman, yung tipong kahit may resulta ka na, yung hindi nagpapa-under sa ano mo, sa, tawag ito, sa leadership mo, kasi nga, pakiramdam is magaling. So, may mga ganun. So, ako, ayan. Pumapasok tayo dun sa ganong sitwasyon kasi, example, pag ang isang tao or isang leader po is meron pong organization na yan, kahit po gaano ka, yung attitude, pagdating po sa attitude wise, sobrang hirap pakisamahan, pero kailangan mo kasing saluhin yung downlines niya. Kasi, yung mga leaders niya, kailangan din ng tulong mo. Di ba may mga experience tayo na ganyan, no? Pinaka-crucial po sa lahat din yung sa pagdating po sa personality ng mga leaders natin. Meron talagang mga leaders na hindi po talaga nagpapa-under sa leadership mo kasi nga pakiramdam is mas magaling pa sa'yo. Okay? So, ako po, ang ginagawa ko, sinasalo ko na lang yung mga downlines. Okay? What I mean is, kinoconnect mo na lang yung downlines nila. Hanggang sa ma-realize ng mentor, o yung dominant na leaders is, okay, nandyan pala si mentor. Pero, kailangan pakitaan mo lang din ng results. Kasi simula nung nag-diamond tayo, tapos nakahit na tayo ng sasakyan na worth of 1 million, parang na-realize niya, kung ano, bakit hindi kaya ako nagpapa-under sa mentor ko? Yung mentor ko, resultado na eh. Nagawa na nga mag-diamond. Kaya siguro ako bumabagal. So, simula nung nagkaroon na, nung nag-hit tayo ng diamond, or na-hit natin yung diamond, itong leader na to, itong mga leaders na to, is nag-ano sila, nagpapa-under na. Okay, yun yung pinaka-crucial eh. Yung magkaroon ka ng leaders na pakiramdam is mas magaling pa sa'yo. Pag kinikreate mo sila or pag tinutulungan mo sila, para pakiramdam nila, ano to eh, tawag ito, gusto niya laging tama yan eh. Mga ganun, no? May mga ganun mga leaders. So, ayun, lagi lang din talaga maging vocal tayo sa kanila na, means hindi ko to ginagawa is para kumita tayo, hindi ko to ginagawa is kundi para i-build ka.
para tulungan ka. Kasi pag dumating na sa point na kailangan mo rin iparealize sa kanila, pag dumating na sa point na hindi na, wala na akong oras sa'yo, okay? Pag wala na akong oras sa'yo, men, tandaan mo, sayang yung grupo na binibuild mo. Okay? So, yun yung mga naging problema din natin sa team. And mga struggles din natin yan. So I know lahat naman po nagkakaroon ng ganyang struggles. Kaya kailangan po results-based po tayo. Pakita natin sa downlines natin na kahit wala sila, pwede tayong mag-rank up, pwede tayong magka-result. So siguro doon din nila nare-realize na, oh, grabe nga, no, kahit wala pala ako, kahit wala akong production, kaya pala ni mentor na mag-diamond. 'Di ba? So yun, nakita ko nung nag-diamond ako, nag-humble down naman. Okay? So, yun yung naging problema din natin. Kasi lahat nga, hindi naman talaga pare-parehas. Kasi pag puro S naman tayo, patay, wala na. Pag puro D naman tayo, lalo na, di ba po? Pag puro I naman tayo, hindi rin pwede. Kaya kailangan po, DISC pa rin. Okay, DISC pa rin. Kaya kailangan kompleto. May C ka, meron kang D, meron kang I, meron kang S. Kasi yung S po, relationship siya. Okay? So, isa din sa nakatulong dito siguro dahil yung personality natin is may pagka-S. Pagdating natin sa isang area or dito po sa lugar kung saan tayo nag-expansion, nakakapag-build agad tayo ng relationship. Tapos kapag nakapag-build tayo ng relationship, hindi ko porte yung pag-push, mga mens. Ang porte naman po nung mentor ko, ni Mentor Carlo. Kaya sobrang blessed ko kasi si Mentor Carlo, pag may ganyan expansion, ang ginagawa ko, ako muna yung nauna sa area. Ako muna pupunta sa isang lugar. Pag na-ETF ko na siya dun sa mga downlines, tsaka ko naman siya invite ngayon. Okay? Kaya para kung tayo man, di man tayo magkaroon ng hindi magandang scenario sa downlines natin, at least may mentor na sasalo. Di ba po? Kaya kailangan po may mentor talaga. Yan. So, ganun po mga mentors. So, sa Diamond, ano nga ulit mention tanong sa Diamond? Thank you so much sa pag-answer sa first question, Mens. Ang ganda, ang ganda. Second question, Mens. Nung moment na nag-hit ka ng diamond, ano yung pinaka-mindset mo? Yan, Mens. Yung Okay. tamang mindset. Thank you. Okay, sige, mens. Naging mindset ko nun, 'di ba mga mens, na-hit ko na nga po yung yung sasakyan. Meron tayong 60,000 RQV. Sa kabila po, tapos sa kabila po 60. Ngayon, sabi ko, kung next year ko pa or next month ko pa ulit hahatawin ng diamond, manghihinayang ako sa RQV. Ngayon, nasa momentum na hahatawin ko na lang. Pero ang mindset ko, tapos na to. Okay, kasi binibigay na to sa akin. Parang nakikita mo na eh. Tapos na yung kabila, ano na lang, 40,000 RQV. Konting sipag na lang to. Konting tulog, ganun. Kasi, sabi nga, yung diamond, pinakamahirap siya. Di ba po? Pressure creates diamond. So, magpa-pressure ka na. Yes, it is finished na po talaga. At pinakamahirap na magsabi ka sa downlines mo na means mag-diamond ka na kung hindi ka pa diamond. Ayan. Kaya ngayon, medyo tumaas yung rank natin. Means, mag-diamond ka na, kayang-kaya kasi nagawa naman natin, di ba? Kaya mo nang mag-push. Kasi hindi tayo pwedeng magsabi na means mag-diamond ka tayo, hindi pa po diamond. Okay? So, isa rin yun na wala pang nagda-diamond sa team. Kaya kailangan standard. Ngayon, natapos na yung diamond, kailangan ang assignment naman po ulit is makapagpa-diamond. Pero nung nag-hit ako ng diamond, sabi ko tapos na to. Ang mindset ko na nun, kailangan mag-blue diamond. Ganun na. Okay, kailangan mag-blue diamond. Kailangan may makreate ka ng diamond sa ilalim mo. Okay? Kasi konting sacrifice na lang yun, 40,000 RQV. Ang ano na lang nun is huwag ka na lang munang matulog. Bawi ka na lang next month. Di ba? So, ang diamond is pinakamahirap kasi nga 5 sapphire left and right. So, eto pa, may isang part pa pala doon na munti ka na hindi na pala na-hit yung diamond. Kumulang po ng isang gold. So, sobrang blessed ko sa mentor ko. Nakita niya talaga kung sino yung nawawalang pay-in. Sabi, may hindi po kayo nakawahang pay-in. Kasi nakita niya, bakit kulang? Noong last day, bakit kulang? Ay, Mentor Carlo po kasi super C. DC po kasi Mentor Carlo. Kaya nung time na yun, sobrang, ano po ko, IS po. Yan. So, sabi ko, syempre, okay na yan, okay na yan. Okay na yan. Kailangan po maging C ka rin talaga. Kasi last Singapore, hindi ko na-hit kasama Emerald. Kasi kumulang po ako ng isang maintenance po na Amazing White at saka po yung sa Emerald po, kulang na isang copper.
Doon sa Sapar. So, yun yung last year, August po, isang bagsakan. Kaya po, nitong nag-hit po ng Diamond, talagang kailangan mo mag-ngisi, kailangan may ka ng tulong sa mentor mo. Kasi nakakakaba yun. Kasi Diamond din eh, sobrang hirap. Pero mga mens, alam mo, tapos na. Pero kailangan mo na lang maging sis kasi sayang pinaghirapan mo kung hindi ka magiging sis sa mga bagay-bagay. Tama po? Ayun, so kumulang tayo ng isang gold. Buti nakita ni Mentor Carlo. Oh, kulang pa po ng isang gold. Sa Davao din yun, mga mens. Kulang ng isang gold. Alam niya kung sino eh. Kulang si ganito yung pangalan. Chinek niya sa RQV. Kulang si ganitong pangalan. Ayun, nakita niya. At buti na lang po, bukas pa yung office po sa Davao. At yun yung nakatapos din ng Diamond natin. Kaya grabe din. Kaya kapag binigay na talaga sa'yo yung Diamond, ano na siya eh, tawag ito, kahit pa paano pressure, pero alam mo na matatapos na siya. At dapat ang mindset mo, kahit yung faith po, di ba? Yung faith na tinatawag, kaya kailangan kahit konti na, hindi ko tumahit, wag mo siyang wag mo siyang tawag ito, kailangan wala ka nun. Kasi nung nag-hit ako ng sasakyan, wala talaga akong kahit konting na pag-aalinlangan. 'Di ba? Yung tipong, hindi ko mahit yung sasakyan. Hindi po. Nung sinabi ko, i-hit ko yung sasakyan kasi yun lang yung tanging way ko. Opo, walang doubt. Tama po yun. Yun lang yung tanging way ko para maaakyat po ako sa Philippine Arena. Kaya nung na-hit ko yun, sabi ko tapos na yung Diamond. Oo, dinideclare ko na para pag hindi ko na mahiya naman ako. 60,000 RQB pa lang, tapos na yung diamond ko. Di ba? Hindi ko pa alam kung paano, pero tapos na. Dinideclare ko siya para mas lalo akong hindi ko pwedeng hindi tapusin kasi nga dineclare ko na siya na diamond ako. Di ba? Mahiya naman ako. Ganun po. So, yun means, never doubt po talaga kapag mayroon kang goal at talagang i-ano mo rin sa taas yon na tapos na siya.